Ang mga araw matapos ang salo-salo ay nagbigay kay Gabe ng mas malinaw na pananaw tungkol sa kanilang dalawa ni Elena. Sa harap ng ibang tao, naging bukas si Elena tungkol sa pagkakaibigan nila ni Gabe. Ngunit tila may lihim na kahulugan ang bawat ngiti at pagtingin nito sa kanya. Ang mga gabi nilang magkasama sa silid puro ay nagpatuloy, ngunit ngayon may halong saya at kaba ang bawat sandali. Isang gabi, matapos silang maayos ang mga papel ng mga estudyante, nagdesisyon si Gabe na magbukas ng isang mas malalim na usapan. Elena, simula niya habang abala si Elena sa pagsasaayos ng ilang gamit sa mesa. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ako napadpad dito sa eskwelahang ito? Paano kung hindi tayo nagkakilala? Tumingin si Elena sa kanya at ang kanyang ngiti ay puno ng lambing. Gabe, kung hindi ka napunta dito, siguro hindi ko rin matututunan ang maraming bagay tungkol sa sarili ko. Alam mo, hindi ko inaasahan na may isang tulad mo na darating sa buhay ko. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Gabe, halatang naguguluhan. Dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang mga simpleng bagay tulad ng isang makakasama sa huling ng araw ay napakahalaga. Gabe, alam kong magkaiba tayo ng mundo, pero sa tuwing magkasama tayo, parang nagiging mas magkaan ang lahat. Si Gabe ay napatingin sa sahig. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig, ngunit naroon pa rin ang kaba. Elena, paano kung hindi sapat ang kaya kong ibigay? Paano kung hindi ko kayang tapatan ang mundo mo? Lumapit si Elena at hinawakan ang kamay niya. Gabe, hindi mahalaga sa akin kung ano ang kaya mong ibigay. Ang mahalaga, ikaw iyon. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na hindi ko kailangang maging perpekto. Sa totoo lang, mas natututunan ko pang pahalagahan ang pagiging totoo dahil sa iyo. Sa mga salitang iyon, tila nalusaw ang lahat ng takot at alinlangan ni Gabe. Unti-unti, naramdaman niya ang init ng ugnayan nila. Hindi na ito basta pakikipagkaibigan. Alam nilang pareho na may mas malalim pang namamagitan sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pag-uusap nila, hindi na lang tungkol sa trabaho o mga estudyante. Pinag-uusapan na nila ang kanilang mga pangarap, mga alaala, at ang mga bagay na hindi nila sinasabi sa iba. Si Elena, na dati abala lamang sa pagtuturo, ay natutong maglaan ng oras para sa sarili, at si Gabe naman ay nagsimulang makakita ng bagong kahulugan sa kanyang ginagawa. Isang araw ng Sabado, nagpasya si Elena na yayain si Gabe sa isang parke malapit sa eskwelahan. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay malamig. Naglakad sila sa ilalim ng mga puno, pinag-uusapan ang mga bagay na hindi nila nagagawa sa loob ng eskwelahan. Elena, sabi ni Gabe habang nakaupo sila sa isang bangko. Alam mo ba kung gaano mo binago ang buhay ko? Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabighanian. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko, pero kung natulungan kita sa kahit anong paraan, masaya ako. Masigit pa roon, sagot ni Gabe. Natulungan mo akong makita ang halaga ng sarili ko. Dati, iniisip ko na wala akong kwenta, na hanggang paglilinis na lang ang kaya ko. Pero dahil sa'yo, natutunan kong may silbi ang ginagawa ko. At higit doon, may halaga ako bilang tao. Ngumiti si Elena, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Gabe, hindi ko rin alam kung ano ang darating sa atin sa hinaharap. Pero gusto kong malaman mo,
na sa mga sandaling ito, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob si Gabe na hawakan ang kamay ni Elena. Elena, hindi ko alam kung ano ang kinabukasan natin, pero ang alam ko, gusto kong makasama ka, kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo ang landas na tatahakin natin. Si Elena ay tumingin sa kanya, ang mga matay puno ng emosyon. Gabe, hindi kita iiwan. Magkasama tayo, anuman ang mangyari. Sa ilalim ng liwanag ng araw at sa gitna ng katahimikan ng parke, naramdaman nilang pareho ang lalim ng kanilang ugnayan. Hindi ito isang pangkaraniwang pag-ibig. Ito'y isang pagmamahalan na nagsimula sa simpleng pagkakaibigan na unti-unting naging pundasyon ng mas malalim na koneksyon. Pagbalik nila sa eskwelahan, may bagong sigla sa kanilang kilos. Hindi na lamang sila dalawang tao na nagkakataon lamang na magkasama. Sila na ngayon ay dalawang pusong nagdesisyong magsama, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kanilang pananahimik, may kasunduan silang binuo. Isang kasunduan na hindi kailanman binitawan ng kanilang mga puso.